Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Good news naman sa mga kapatid nating senior citizens, aprobado na ng House Committee on Senior Citizens ang panukalang magpapalawig sa social pension coverage nyo. At mula sa Kamara, nasa linya ng telepono, si Marian Enriquez. Marian, kung sakali, ano ba itong mga benepisyo na madadagdag para sa seniors? Yes, Ruth, sa ilalim nga ng substitute bill, ang mga senior citizen na hindi indigent ay makatatanggap pa rin o magkakatanggap na rin ng 5,000 pesos na monthly stipend. At makalipas ang 5 taon, lahat ng senior citizens ay entitled makatanggap ng Universal Social Pension na 1,000 pesos monthly allowance kahit may iba pa silang tinatanggap na pensyon mula sa iba pang pension providers. Pero nakasaad din sa panukala rules na maaaring piliin na i-waive o hindi kunin ng mga senior ang kanilang pensyon. Minamandato rin ng panukala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pakikipag-ugnayan sa Budget and Management Department at stakeholders na i-adjust ang halaga ng Universal Social Pension kada 2 taon matapos ang full implementation ng batas. Ililipat din ang pagpapatupad, distribution at management ng social pension mula DSWD sa National Commission on Senior Citizens sa loob ng hindi lalagpas ng 3 taon. Ang isa sa mga may akda ng panukala na si Marikina 2nd District Representative Biro Kimbo, ikinatuwa ang pag-aproba nito sa komite. Sa isang pahayag, sinabi ni Kimbo na isa sa mga gusto niya ma-address sa panukala, kaya ito inumyendahan ay ang disqualification ng mga SSS at GSIS pensioners. Hindi na raw makatotohanan yung halagang natatanggap sa SSS at GSIS pension kumpara sa daily at medical expenses ng mga senior. Hindi raw patas at discriminatory daw maituturing ang hindi pagsama sa kanila sa social pension. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!